po si Pastor Glenn Ramos at kakatapos lang po ng aming Rev Up Conference at in-invite po nila ako as guest speaker. Grabe, Pastor, magkwentuhan pa tayo. So, nung bata ako, nagkaroon ako ng parang lost identity. I'm searching myself. Ano ba? Mga anong year ka po niyan, Pastor? Second or third year. Nung third year ako, tawag dito, kick out ako ng ng pastor pero hindi nakapagbagsak ako ng so supposed to be repeater ako eh. Nung ako ay high school, nagkaroon ako ng personal struggle. Hinahanap ko yung sarili ko kasi lumago ako sa church eh. So season na yon, ang nagsawa ako. Kaya nung high school ako, pastor, the age of 14, 15, nagtry ako mag-yosi, minom. Were you born into a Christian family o bata ka lang naging Christian? Bata ako, kasi my mom and dad, diba, is a pastor. So, basically, lumaki ako at the age of mga 8 or 9, nasa church na kasi kami, nagpastor na yung tatay ko. So, yung tatay ko kasi, Pastor Luther, is sindikato dati. Dating sindikato. So, nangyari, nag-exam ako, tumalon ako from third year high school, tumalon ako ng college. So, nung nag-college ako, 3 kurso kinuha ko. Kumuha ako ng Medtech Engineer Mascom. Kumuha ako ng 3 kurso. Sabay-sabay? Iba-iba, every year, nagbabago ako kasi nga I'm searching myself. Never mo na-consider mag-Bible school? Ay, tinatakbo ko kasing college ko eh. Bata pa ako, may nagsasabi sa akin, you'll become a pastor. Sa isip ko, kulto to. O false prophet to. Itong taong sabi magpapastor ako, ayoko nga magpastor. Kasi kita ko yung buhay ng tatay ko, umiiyak sa kongregasyon, pagkain na lang namin, may darating sa bahay namin, kakainin yung pagkain namin. Literal, yung tipong, yung kwarto ko, kailangan lumatulog ako sa sala kasi may matutulog ng misyonaryo. Sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Sabi ko. So, noon, nagkaroon ako ng parang searching myself. So, nag-try ako mag-yosi, uminom, mag-bar. Hanggang yun nga, hindi ako nakapagtapos ng high school. Hindi ako graduate ng high school. Pero nung tumalon ako ng college, I'm still searching myself. Ano ba talagang gusto ko gawin? Kaya nag-medic ako yung unang year ko kasi gusto ko lang magputi. Yun lang ang dahilan. Yung cute yung nakaputi. Parang nakasandating pag lakas mga big time. Parang nakaputi ka eh. Pero nang makita ko yung medtech pala, kadiri yung ginagawa. Mga laway, yung mga lab test. Mga lab test, ayoko nito. So, from medtech, tumalong ako ng engineering. Dahil hindi nga ako nag-4th year, hindi ko alam mga calculus. Wala akong putol yung education. Paano yung process mo? Paano ka tumalon po ng anong exam ang tinake mo? No, from medtech, nagkuha uli ako ng another course. So, hindi, from third year, di ba? Hindi ka nag-4th year? May tinatawag noong panahon ko noon na may special exam ng DepEd. Na para acceleration program. Acceleration program. Yun. So, may kahit pa paano, may utak naman ako. Actually, maraming ganun, Pastor. Yung sa lalaki magagaling pero ayaw yung mas maraming babae na naging top 1 kasi masinop. Kompleto sa requirements and all. Pero sa totoo, mas maraming lalaking matalino pero tamad, bulakbol. Di ba? Parang gano'n. Ako naman, talagang tinamad ako mag-aral. Talagang nasa barkada. Nandun ako sa bahay ng kaibigan ko, nagdadrug sila. Yun ang protection na akin, Lord. Anong drugs? Kasi shabu. Talagang that time, shabu. May shabu na pala nun? Oo, that time, nagsasabu na yung mga classmates. So, sabi ko, nagchochoki sila. Yung chonky, sikat nyo sa lugar namin. Buti na lang, hindi ko sinubukan. Pero nag-yosi ako, nag-inom ako, nag-bar, nanood ako ng mga live show. Parang di anak ng pastor. Imagine naman, Sunday, nasa church ako, part ako ng dance ministry, nagsasayaw sa harapan, pero after that, wala, hindi talaga Christian. Until nung third year college ko, yun na, talagang lost ako. Anong course niyo po noon, yung third year college? That time, na ako, mass communication. Doon ka talaga na tumutok? Talagang hindi. Lost na ako. I mean, hindi ko na alam gagawin ko sa buhay. Pumunta ako ng school, ang laman ng bag ko, panggala, pang-forma. Pero hindi ako didiretso ng school. Nalaman ng tatay ko na ganun ang nangyayari. Kasi pinatingin ako siguro sa university namin. Wala akong So, nangyari, tinatawag ko ng tatay ko. Galit na galit sa akin. Sabi, anong ginagawa mo? Naggumagastos kami sa iyo. Hirap-hirap ang pagbuhay natin. Ngayon, ikaw, naggaganyan. May rebellion spirit na ako. Sabi ko, lalayas ko sa bahay. Ayoko na. Ganito na lang laki yung buhay natin. Lagi akong pinagagalitan. So, nung gabing yun, nag-pake ako. Lagi ako ng gamit sa bag. Lumayas ako sa bahay. Hinabot ako ng madaling araw sa kalsada.
Doon sa Eba ko, dyan sa Parañaque, merong phone booth dyan. Tigbe-benching ko pa noon. Yung sa may 7-Eleven? Yes, 7-Eleven. Alam mo yung may phone booth dyan eh. Doon ako nagtawag ng mga kaibigan ko. Mag-overnight ako sa kanya. Walang man lang pumayag na kaibigan ko at barkada ko mag-overnight ako sa kanila. Alauna madaling gutom na ako. Wala akong pera. So, wala pa internet nun. Wala pa internet nun. Sabi ko, babalik lang ako sa bahay ng tatay ko. Kakain lang ako. Tapos, aalis na uli ako. So, nung bumalik ako sa bahay ng tatay ko, punta ako sa dirty kitchen. Baga ko laki ng bag ko, lagay ko mga gamit ko Kumuha ako ng kaning lamig, ulam na natira. Kumakain ako nung tahimik kasi naglayos lang ako Sabi ko, lalayin Hindi nila napansin na nandun ka na ulit. Hindi nila alam. Pero bukas yung pinto, tatay ko. Sabi sa akin, Clay, anong ginagawa mo sa buhay mo? Bila akong nahiya. Yung tipong kasabi ko, lalayas ako, ayoko na dito. Tapos nandun ako sa likod ng bahay kumakain. Parang binuhusan ng malamig tubig. Nahiya ako, iyak ako. Sabi ko, Dad, hindi ko alam gagawin ko. Anong gusto mo ba? Ano bang, binibigay naman namin sa'yo. Anong bang gusto mo? Dad, hindi ko alam kung anong gusto ko. Then sabi ng tatay ko, simulan mo sa Diyos. All the time, alam ko, kilala ko ng Diyos All the time, alam ko, ang Bible, si David, Goliath, Noah, di ba? Jonah, alam ko yung kwento ng Bible school sa kids di ba? Ito sinabi sa akin ng tatay ko, simulan mo sa Diyos. Hindi ko pala talaga siya kilala. Actually, Pastor, isa yan sa mga challenge natin mga lumaki sa church yung over-familiarity. Yep. Akala natin kilala na natin si Lord. So noon, alam mo yung parang sa kato sa karoon ng bulbing, siguro itong ulang ko. Sabi ko, talagang maranasan ng Diyos, kilalain siya. Hindi lang yung So nagsimula ako magbasa ng Bible. Nang binasa ko yung Genesis, napunta ako kay Joseph, binabasa ko siya parang pelikula. Umiyak ako nung nandun na siya sa magpapakilala siya sa kapatid niya. Yung gano'n. Parang ako nanonood ng pelikula, naging buhay sa akin yung Bible. So sabi ko, ganito pala yung Bible. Nagkaroon naka-interest sa kanya. Nagkaroon ako ng, Lord, I want to know you now. Na hindi ko lang narinig yung tatay ko nagpipi sa harapan. Kundi ako gusto ko talaga maranasan. Nagkaroon ako ng wow. Lord, I want to know you, I want to know. Yan din one time, yung turn, talagang parang pinaka-turn around na buhay ko. Sunday service, meron kaming bisita sa church. Ang preaching niya ay about faithfulness to God. So that time, ano pa ako tatalo minsan pag nasa church, hallelujah, praise God. Pero sinusubukan ko na that time. So yung preacher na yun, sabi niya, who among you here are faithful to God? Please raise your hand. Lagi akong katabi ng tatay ko kasi that time, sabi ng tatay ko, nak, mula ngayon dito ka umupo sa tabi ko So mga ilang taong ka niyan, Pastor? Siguro mga 19 or 18, 19, mga ganong age. Sabi nung preacher, who among you here are faithful to God? Please raise your hand. Taas ako ng kamay, anak ako ng pastor For the first time, nagkaroon ako ng malinaw na boses. And I don't know kung sino yon kasi I'm not familiar sa boses ng Diyos Ang sabi sa akin, huwag mo itaas ang kamay mo. I don't know kung si Lord ba yon or konsensya ko. Sa ABC speech ko, nagtaas na ako ng kamay nung gagawin ko. Another tanong ng pastor, who among you here are not faithful to God? Please raise your hand. Narinig ko. Taas mong kamay mo, hindi ka tapat sa akin. Pero sabi ko sa isip ko, hindi ko alam kung sensya ko ba yun. Nagtaas na ako ng kamay, tapat ako Anak ako ng pastor. Ba't ako magtatas sa kamay, hindi ako tapat? So hindi ako nagtaas ng kamay. Ito na, altar call. Sabi ng preacher, sinong gusto maging tapat sa Diyos? Happy kayo sa harapan. Surrender yung buhay mo sa Diyos. Nakaupo ko doon, nakatayo ka sa harapan, katabi ko tatay ko. May nagtutulak sa akin, lumapit sa harapan, pero namamatigas ako. May break Dahil ginawa ko, umupo ako. Hindi ko alam, may kausap ako, hindi ko alam kung sino, di ba? Pag-upo ko, napalingon ako. That time, ang church namin nasa cinema. Yung pintuan ng cinema bumukas. Total story to. Sa Parañaque yan, Pastor? Sa Parañaque, sa Bali 2 Cinema. Bumukas yung pinto, isang bata mula sa likod, tumatakbo. Mula sa likod, kita-kita ko siyang tumakbo at umupo sa lap ko. Umupo sa lap ko yung bata. Hindi ko kinala yung bata. Duling siya, nakaganyan kanyang kamay. Umupo sa akin. Sabi ko, sino itong batang to? Tapos kinakalabit niya ako. Di ba? Gusto mo nang mahalin si Lord? Sabi ko, sino itong batang to? Kinalabit niya natin. Gusto mo nang magsimula kay Lord? Sabi ko, oo. Ba't di ka lumapit sa harapan? Tapos tumayo yung bata, tumakbo.
Nagko-compute yung utak ko. Tigil ako mag-isip eh. Kanina may kausap ako. Sabi ko, konsensya ko ba yan? Diyos, sa may bata, ano nangyayari? Hindi ko kayang explain. Mga ilang taon yung bata, Pastor? Siguro mga 6 or 7 years old. Grabe. Tapos first time yung nakita. First time ko, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung sino siya. Nag-conclude ako na kinakausap ako ng Diyos. Kilala mo. Na yung angel? O kaya actual na bata o naligyan siya ng word ni Lord? Naligyan siya ng Diyos ng word. Alam mo, Pastor, lumapit ako sa harapan. Hindi lang ako nagtaas ng kamay. Dumapa ako. Umiiyak ako, Lord. Gawin mo akong tapat. Binibigay ko buhay ko sa'yo. Totoo ka pala. Yun yung simula ng journey ko na. Sabi ko nga, hindi ako pastor dahil tatay nanay ko pastor eh. Ayoko nga eh. Kundi nagkaroon akong personal encounter sa Diyos. Alam ko lang may Diyos na mungusap. At the age of 20, hindi pa ako pastor ha. Hindi pa ako pastor. Nasa kwarto ako. Tutulog na ako, nag-pray na ako kay Lord. So, ganyan, salamat. Alam mo yung pag na-born naging ka talaga, iba yung paano ka magsalita sa Diyos. Iba kang, parang kausap mo lang siya. Minsan natutulog ko, Lord, pwede bang bumalik ako sa panahon ni Moses? Kasi naalala ko yung bata, yung mga Bible, back to the Bible ba? Yung may cartoons no, na gano'n, di ba? Superbook. Superbook, Superbook sa Flying so, House. Sabi ko, Lord, pwede bang matutulog ako, makita ko man lang si Moses. Ganun yung ano ko kay Lord. So one time, nasa kwarto ko, hindi ko pa alam mapapasura ako that time ha. Basta alam ko lang, mahal ko si Lord, gusto kong sumunod sa Kanya, gusto ko maging tapat kay Lord. Nasa kwarto ko. Tapos na ako mag-pray. Nilagay ko na yung cassette ni Don Moen. Nag-worship na ako, matutulog na ako. So kakapa muna ko, narinig ko ulit si Lord. At pamilya na ako kay Lord. Kasi nga, narinig ko siya. Sabi niya sa akin, anak, bumangon ka, mag-pray ka ulit. Sabi ko, Lord, kaka-pray ko lang, gusto ko nang matulog. Ganyan na yung lumalalim yung relasyon mo sa Kanya. Gusto ko nang matulog, Lord. Di anak, tayo ka, mag-pray ka ulit. Nagdadabog pa ako, tumayo ako, inuha kayo unang ko. Parang, sige na nga. Pag ganyan ko ng unan ko sa kwarto ko, pag ganyan ko, para akong dinala ng Diyos sa ibang dimension. As God is my witness, Pastor, na kung sisinungaling. Nakita ko yung sarili ko, nasa gitna ako ng kongregasyon. Okay, nasa gitna ko ng kongregasyon, nagpe-praise and worship mga tao, iba-iba ang kulay ng kanilang buhok. Sabi ko, nasan ako? Nasa kwarto ko, pero nakikita ko ibang lugar. So, nandun ako, pero yung spirito ko nasa ibang lugar. Nandun ako sa gitna ng kongregasyon, iba-ibang klase mga tao, iba-ibang kulay nila. Ang taas ng anointing ng Panginoon, nagpe-praise and worship. Sabi ko, nasan ako? Grabe yung anointing, sabi ko. After praise and worship, tumayo sa harapan at sabi, now let's welcome, we're going to hear the word of God. English eh. Let's welcome our guest speaker, Reverend Glenn Ramos. Nasa gitna ako, pero nakita ko yung isang ako. Nasa harapan. Tumakit. Pumunta sa stage. So, and for 40 minutes, nasa kwarto ako, pinakikinggan ko sarili ko. Nandun ako, umiyak ako. Grabe, Lord. Sabi sa akin, Lord, anak, yan kaya ng calling mo, pangangaral kasi iba't ibang mga bansa. Anong pinipreach ko noon? That time, habang nakikinig ako sa sarili ko, God is a God of time. God is God of time. So sabi ko, Lord, iyak ko nang iyak. Pagtapos ng preaching, pagtapos ng pinanood ko sarili ko, tayo ko, takbo ko sa kwarto ng tatay ko, katog ako, Binuksan niya, gaganon-ganon ko siya. May nangyari sa akin, grabe, nakita ko yung sarili ko, anong mangyayari sa akin. Iyak ko nang iyak. Kaya ako pastor ngayon, hindi dahil ako ng pastor. Pastor ako ngayon dahil meron akong karanasan sa Kanya. Nakita ko siya, naranasan ko siya, nangusap siya sa akin. Maraming mga pastor kayo, nakala nila pagpapastor ay dahil sa nagtapos sila ng Bible school. Yung iba ang tingin po dyan parang secular career, no? Yes, parang wala na ako magawang ibang career. So, career ko na lang ito. Pag yun ang pundasyon sa paglilingkod, hihinto ka mapapagod ka, mawawalan ka ng energy. Pero kung ang background ng paglilingkod mo ay dahil naging totoo siya sa'yo, parang sinabi ni Pablo, kahit saan ako magpunta, kahit saan siya magpunta, dala-dala niya yung karanasan niya doon sa daang Damasco. Kahit kaharap niya yung hari at pinapatotoo niya yung karanasan niya, hindi yung theology meron siya kundi yung karanasan niya doon sa daang Damasco. Sabi nga nung hari, parang gusto mo na Haring Agripa, parang gusto mo maging Kristiyano ako Hindi lang kumari, hindi lang kayo, kundi lahat ng inyong nasasakupan. Hindi lang ikaw, lahat kayo. Ganun yung ka-boldness mo. Lalo, pastor, yung ganun boldness ko, grabe.
nasa college ako, tatayo ko sa kantin namin, sa kantin, nakatayo ko doon, nagpipreach ako, kayo ng Panginoon, nandun sa ito ko. Wow. Kahit nasa jeep ako, ate ako, hanggang sa nakita ko sarili ko, sinil na lang ako sa ibang lugar, pastor ako doon. Grabe, pastors. Grabe yung ginawa sa inyo ni Lord. Thank you sa pag-share nun. Siguro, pastor, kung meron man ako magiging encouragement sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa'yo, yung enkwentro kay Lord, pinakamahalaga talaga eh. Hindi yung teorya o alam mo lang siya sa utak. Kundi maranasan mo siya. Sabi ni Pablo, hindi lang sapat na makilala ka, kundi maranasan ka. Kasi yung karanasan na yon ang magsasabi sa'yo ng totoo nga siya. Yung pangangaral mo ay hindi lang with persuasive words kundi with demonstration kasi naranasan mo eh. Yung totoong Diyos sa buhay mo. At yun ang panalangin ko sa lahat ng mga nagsasabing Kristiyano. At Kristiyano sila hindi dahil sa alam lang nila ang Bible. Maraming may alam ang Bible, kahit namang matatalino, pinag-aralan ng Bible eh. Pero iba yung may karanasan sa Diyos. Amen, Pastor. Maraming salamat po. Salamat, Pastor Luther. God bless your ministry. No? Bless ka ng Panginoon pa sa iyong ginagawa. Maging boses ka sa generation ito. Maraming mga nasa YouTube, nasa Facebook, nasa social media. Iba yung kanilang pinapangaral. Iba yung kanilang sinasabing, iba yung boses eh. No? So, salamat sa buhay mo kasi dahil you are becoming a voice to this generation. Na ikaw ay nagiging boses ng generation ito. Narinig nila yung gospel ng Panginoon tuloy. So, bless ka pa ng Panginoon. Can you bless us with a prayer, yung mga nanonood po? Sige, sa lahat ng nanonood ngayon, tulad mo ako, no? 28 years ago, 29 years ago na I'm lost. Ikaw rin yan ngayon na you are lost and you don't know kung ano ba ang calling mo, ano bang purpose mo sa buhay mo. I challenge you to open your heart kung God and seek Him. Sapagkat pangako ng Panginoon, kung hahanapin mo siya, masusumpuan mo, Panginoon. Let us pray. Lord, sa lahat po ng nanonood ngayon, Panginoon, maaaring hindi nila alam ang purpose nila. Nagugulumihan na sila. Maraming mga bagay na dumarating sa kanila, nagbibigay sa kanila ng kabigatan, Panginoon. Hipuin mo po sila sa oras nito, Ama. At Lord, dalangin ko, Panginoon, dasan man sila ngayon, magkaroon sila ng enkwentro sa iyo, Panginoon. Isang makapangyarihang enkwentro na magsasabi sa kanila at magbubuhay ng kanyang spirito na may totoong Diyos na nagmamahal sa kanila. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ay, grabe. Maraming salamat po, Pastor. Thank you for this opportunity.